ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time, sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. Alright. But very clear, no? Okay. Good morning everyone. This is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so bago po ang lahat, pagpasensyahan nyo na po dahil hindi po maganda ang aking boses ngayon, no? Dahil yan, nagkaroon po ng aksidente sa condominium unit, no? Kung saan ay nadulas po ako doon at napasama po yung pagkakabagsak ko. Ayan, natanggal po yung aking ngipin, so pinatuluyan ko na pong tanggalin para mapalitan po yung parang ano ba tawag doon, crown ba tawag doon. Ayan, so kaya pinanipis na rin po. Okay, so hindi po yan ang ating pag-uusapan sapagkat napakainit pa rin po, no, ang tungkol sa flood control projects. Ayan, so matatandaan na inumpisahan na nga po ng mag-asawang Diskaya ang pagbubulgar at pagsasabi po ng mga katotohanan kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Okay, linawin ko lamang mga kaibigan, hindi po ligtas ang mga Diskaya at hindi ko po inililigtas ang mga Diskaya po sa usaping ito ng flood control projects. Sila po ay may kasalanan, sila ay dapat ding parusahan, sila ay dapat ding magbayad sa katarantaduhan na kanilang ginawa. Kaya mga kaibigan, sama-sama nating intindihin ang mga pangyayaring ito. Okay, so inumpisahan na nga po nila ang pagbubulgar sa involvement, no, ng mga kongresista. Involvement po ng mga kongresista. Siyempre, kasama po diyan sina Martin Romualdez at si Zaldico. Okay. So, bukod dyan mga kaibigan, sinundan po ito ng isang pahayag, matalinghagang pahayag ng isang bagito, batang-batang congressman mula sa ika-4 na distrito ng Cavite, si Kiko Meow 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 Barzaga. Okay, binasag po ni Barzaga ang katahimikan ng kapwa kongresista sapagkat sa kanyang pahayag, kung mayroon mang dapat imbestigahan, ito ay walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez. Saan kayo nakakita mga kaibigan? Sa lahat ng mga umuusig ng mga kongresista sa flood control projects na ito, bagamat ang pinapalabas ng mga kongresistang ito, dapat managot ang dapat managot, makulong ang dapat makulong, pero sa kabila ng kanilang kaingayan ay never nilang binanggit, never nilang kinundina si Zaldico na dating chairman ng Appropriations Committee. Ayan, never din nilang idinawit o binanggit man lamang ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang investigasyon na ginagawa ng Infracom o ng Tricom ng Kamara ay paglilinis lamang doon sa kanilang partisipasyon sa flood control projects. Kailangan nilang mailigtas sina Romualdez at si Zaldico, sapagkat kung ang dalawang ito ay maiipit at malalagay sa alanganin, lalabas ang katotohanan kaugnay po doon pa, no, sa pagpirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, damay-damay na yan mga kaibigan. At ito pa, ngayong araw lamang, September 15, muli ay idinawit ang pangalan ni Zaldico. Magpasalamat po tayo sapagkat meron pa ring matatapang na ngayon, no? Matatapang na ang ilan sa ating mga kongresista
ilan sa mga gabinete ng pamahalaan. Ibig sabihin, meron na silang itlog nabanggit kumbaga, nabanggitin ang dalawang mataas na opisyal sa Kamara, Saldico and Martin Romualdez. So, kung inyong matatandaan, noong mga unang araw, after po na magpalabas, after po ng pag-amin ni Curly Descaya at after po niyang i-involve si Martin Romualdez at Saldico sa maanumalyang flood control projects, sabi nga po ni President Marcos Jr., napakahirap naman yung magbintang-bintang ng bigla-biglaan. Huwag basta-basta maniniwala sa mga Descaya. Yan po yung naging pahayag ni Marcos Jr., ay yung ating Pangulo. Pero, mga kaibigan, sa pag-usad ng mga araw, ay unti-unti na pong nalalaman ang kanyang estilo. Okay, ito po ang katotohanan dyan. Wala na pong alyansa si President Bongbong Marcos Jr. sa Kamara man o sa Senado. Wala na po siyang kaalyansa dyan. No? Si Toby Chanco na lang. Si Toby Chanco na lang. Chanco. Wala nang iba pa. Para hindi po siya ma-impeach. Para hindi siya mapagbintangan lalo. Naku, baka magkaroon ng Gen Z Philippine version, no? Kunyari, paiimbestigahan niya itong flood control project. Pero ang totoo niya, mga kaibigan, kailangang makibakas ni Pangulong Marcos Jr. sa kapangyarihan sa unity ng mga dilawan o pinklawan. Ayan. So, alam natin, mga kaibigan, na ang lakas ngayon ng gobyernong ito ay wala na sa kamay ni BBM. Wala na po. Ito po ay nasa kamay na po ng mga Duterte at ng mga dilawan o pinklawan. Ayan. So, alam naman natin na nitong nakaraang eleksyon, nakapasok pong muli sa Senado at sa Kongreso ang mga dilawan. Nawala po sa kwento ng gobyernong ito ang kwento ng Administrasyong Marcos. Si Toby Chanco na lamang. Kaya, para hindi po siya ma-impeach, kailangan niyang makibakas. Kailangan niya makipag-utuan sa mga dilawan. Itong mga dilawan, napakatatalino niyan. Hindi yan papayag. Oy, sige, makiayon tayo muna. Suportahan natin ang Pangulo. Kailangang managot. Yung dapat managot. Managot si Romualdez, si Saldico, ganyan-ganyan. Kineme. Pero ang totoo niyan, sa bandang huli, iyan, kapag napabagsak na nila, wala na. Okay? Kaya nag-iingat din ang dilawan kasi baka mapalitan si Tito Soto. Nag-iingat din po ang dilawan. Dapat hindi mapalitan si Tito Soto. Kung hindi, naku, kahiya-hiya, ilang araw pa lamang, mapapalitan na kaagad. Sino yung posibleng pumalit? Naku po, Alan Peter Cayetano lang naman. Isang abogado. Nakitaan po ng katalinuhan, kahusayan pagdating sa saligang batas at sa konstitusyon. Maaari din kasing baka maging Senate President si Atty. Rodante Marcoleta. Pwede rin naman. Pero siyempre, ang gusto po ni Rodante Marcoleta, masupil, malaman ang katotohanan. It is a challenge for him to know the truth. Kung sino talaga yung nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Siyempre, madadamay dyan ang Pangulo. Okay? Eto na nga, mga kaibigan. Dahil talaga pong kasinungalingan na yun, yung malaki pa yung suporta ng mga kongresista kay Martin Romualdez, maniwala kayo sa akin, sa 21 o baka nga hindi abutin ng 21, mapapalitan na ang House Speaker. Oo. Sino po yung posible? Si Sandro Marcos. Ipipilit nila yan.
Yan ang katangi-tanging manok, no, ni Marcos Jr., yung kanyang anak, si Sandro Marcos. Hindi natin alam, Celebiste, hindi natin alam, baka si Kiko Barsaga, pero I doubt. Okay? So sa tingin ninyo mga kaibigan, sino kaya yung papalit kay House Speaker Martin Romualdez?